What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba magkaroon ng office o kaya pwesto. Okay, kung ikaw ay magsisimula ng negosyo. Kung bago ka sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, click the notification bell para update ka sa ating mga bagong vlog na i-upload. So sige, muna tayo sa ating topic ngayong araw, kung paano nga ba magkaroon ng office o kaya pwesto. Okay, para meron kayong pagmitingan, everything. So, makita nyo dun sa aking thumbnail, okay? So, before and after. So, wala nang future kasi nga, yan yung dati naming picture, tapos mga secretary ko, accountant ko, okay, editor ko. So, yan yung mga kasama ko dati sa business. Kung makita nyo, nag-start lang kami doon sa bahay. Yan. So, merong advantage kasi kung bakit hindi kayo agad-agad na kukuha ng sariling office o kaya naman uupa kayo. Okay? So, may advantage kapag yung may sarili kayong bahay tapos may pwesto kayo na meron namang kwarto dyan na hindi ginagamit, sala, dun muna kayo. Kasi hindi kayo pwedeng mag-over expense because of the office. O kaya magrenta kayo, magkaroon kayo ng ganito. So, hindi siya practical para sa isang negosyante na nagsisimula. Especially kapag wala kang pera. Okay? So, yes, yung iba may pera, sige, pwede rin naman, pero malulugi ka rin lang kasi nga, kukuha ka na ng renta, tapos, especially kapag nagsisimula ka pa lang. Okay? So, it depends pa rin sa situation, pero, para sa akin, ang stand ko, start muna kayo doon sa wala masyadong expenses. Okay? So, huwag muna kayo kumuha ng sarili nyong office, magrenta, okay? Saan muna? Bahay muna kayo. So, kung makita nyo dyan sa picture namin, so na naming office, okay, na pinagtrabahuhan is yung bahay ng sekretary ko. O kaya naman yon yung tagagawa ko ng schedule. Yan, si Ate Yari, shoutout sa'yo. So, doon kami unang merong office kasi nga, wala pa kaming office dati. Okay? Tapos, after that, pumunta kami doon sa bahay namin, sa Natividad. So, doon yung office namin. So, hindi muna kami nagre-renta. Actually, meron pa nga time na sa plaza kami. Meron pa time na doon kami kila lola ko. So, wala muna talagang office kasi nga, less expenses. So, yun yung marirecommend ko sa inyo na wag muna kayo kumuha ng wag muna kayo kumuha ng rerentahan na office dahil gastos lang yan. Especially pag kayo ay nagsisimula. Tapos after that, kapag kumikita na kayo, okay na yung business nyo, matagal na, it take years nang nag-run, talagang positive na, tsaka kayo kumuha ng office o kaya magpagawa ng sarili nyong office. Alright? So, yun lang naman, dapat maging hands-on tayo sa mga bagay. Okay? Kasi kung hindi natin ipapractice yung less expenses tapos increase sales, mahirapan tayo, malulugi yung negosyo natin. Alright, so meron pala akong ginawang book. Ayan, so negosyo reality kung gusto nyong bumili sa aking libro. Para to sa inyo, okay, para sa mga magsisimula ng negosyo. At the same time, para sa mga may mga problema sa negosyo. So ito na yung aking ginawa na libro para po sa mga negosyante. Okay, para makatulong po sa inyo. Hindi ko ito ginawa para sa akin lang. Okay, para po ito sa inyo. Okay, kung gusto nyo mag-order, nasa comment section nakapin po yung ating Facebook link na page, okay? So, click nyo lang yun and then message nyo po ako. Huwag nyo po kalimutan na mag-like and follow sa ating Facebook page kasi bago lang po yung page natin para po sa mga mag-order sa ating libro. Kung hindi nyo makita yung link, okay, nasa description, check nyo po doon. Kaya, mag-message po kayo doon tapos doon natin pag-usapan kung paano natin i-deliver yung order nyo na libro ko. Okay, so thank you so much sa ating panonood na nakatulong to sa inyo. Konting idea lang pero sana naging blessing ito para sa inyo. Dito muna tayo and see you in my next vlog. Bye-bye. God bless.